mahal na bigas na binibili nila sa merkado, ay kayo ho hindi pa napapalitan. Pero yung NFA, pang-apat na yata ngayon ng magiging administrador ng NFA dahil sa kapabayaan nila sa mga naghihirap nating kababayan. Ano po ba talaga ang narapat para ho maibsan naman yung bigat ng ating mga kababayan? Tama, salamat po sa inyong katanungan. First po, dapat nag-ayos po tayo ng study. Hindi po pwede kasing i-diskurso lang yan eh. At part, again, research and development, nagpaaran tayo ng study. Ano bang nangyayari sa katabi nating mga bansa? How much are they producing their palay? Ang China po is producing their palay almost the same as the Philippines. More than 10 pesos. I think 10.80 per kilogram. Parehas po tayo ng China. Pero ang Thailand is producing their palay at 8.40 per kilogram. Ang Vietnam po is producing their palay at 5.60 per kilogram. Paano po tayo mananalo? So that's the reason why mas mura po yung imported kaysa sa atin. Eh bakit po ganon? Ba't sila nakakapag-produce? Mas magaling ang Pilipino, aral lang sa atin yan. So doon po tayo ngayon babalik. So again, bukod sa doon, inaral din po namin kung ano yung dahilan and ano ba yung tamang solusyon. Ang first pong dahilan, magugulat po kayo ha, ang kaunahing dahilan, pinakamahal po ang labor cost ng Pilipinas. Sasabihin mo, mura sa atin ang labor cost, bakit ganyan? Eh, mura nga po, pero lahat po yung minamano-mano. At the end of the day, pag mano-mano mo, mas maraming losses, mas maraming naiiwanan sa palayan. So, kaya po nagmamahal na yung labor cost. Yun po ang pinakamalaking diferensya sa atin. So, ano po yung, anong dahilan, anong kailangan, anong pwedeng solusyon? Kaya po isinusulong po natin yung farm mechanization. If we will mechanize, magmomoderno yung ating, plus with the help ng ating pong pamahalaan sa post-harvest facilities, makakapagpamura po tayo ng labor cost. Pangalawa pong pinakamalaking dahilan, cost of money. Ang mga Pilipino po nating magsasaka, pag hindi po pumunta doon sa mga supplier na mamutang sila, pumupunta po doon sa Bombay. Doon sa nakamotorsiklo. 5-6 po ang dating. So, ang laki po ng cost of money ng ating mga kababayan. So, ano po yung ating solusyon? That's the reason why nagpa-trial po kami ng Sikat Saka program. Ang Land Bank po ngayon ay hindi po ako pumayag na hindi mag-direct lending. Nagpapa-direct lending na sila ngayon na Sikat Saka and single digit na po yung yung pong interest rate is single digit, included na po yung pong crop insurance. So, yun po yung nakikita namin paraan. Ito po yung may graduation, habang nagpa-participate ka, kinakabayad ng tama, pababa na baba yung interest mo. Dahil lesser na yung risk mo. So, yun po yung nakikita namin. We initiated first sa 4 na lalawigan, ngayon po ay nasa 25 na lalawigan, and 65% po ng rice area ngayon ang covered this year. And next year, we want to cover all the rice area in the whole country. Yung po yung Sikat Saka program. Ang magsasaka po, binibigyan ng yung pong ATM card at kasama po yung value training sa kanila. I hope na ito po ay actually 98% ang repayment, kaya napakaganda. Tapos, ang last po, lahat po nakatabi nating bansa, libre po ang irrigation. Tayo lang po naniningil ng irrigation. I'm not telling you that we should not charge with our irrigation anymore. Ang sinasabi ko, let's have a roadmap. Magkaroon po tayo ng roadmap. Ngayon, ganito yung binabayadan natin. After 2 years pa, dapat magkano na lang. After another 2 years, magkano na lang. So, let's have a program kung kailan dapat malibre na rin ang irigasyon sa Pilipinas. Hindi po natin pwedeng biglain because umaasa rin po tayo doon sa maintenance na doon sa ating pong collection. But with these 3 programs na nakita po namin, we can really be competitive. Ang maganda po ngayon, nakakuha po tayo ng quantitative restriction. That means, limitado lang po ang pwedeng ipasok na bigas sa Pilipinas kahit i-open pa after 2015. Nakuha po namin ito sa WTO. Ang maximum lang is 805,000 metric tons.
Bakit po namin prinoteksyonan? Kasi kung hindi po, at this point in time, sobrang mura ng Vietnam, pag binaha po tayo, yung po magsasaka natin hindi na magtatanim. Hindi na po magtatanim. So, tayo po, ang defeated tayo dyan, pag dumating po because of the climate change. Masyadong manipis po yung bigas sa international market. Okay po ngayon dahil mura. Paano po pag nagmahal? It happens in 2008. Kung saan nag-shoot up po ng more than 1,000 per metric tons. Ngayon po, nasa 400 plus na. Pero nag-shoot up siya ng more than 1,000. Paano kung na more than 1,000? Saka tayo hahanap ng mga magsasaka magtatanim? Sabi ko nga po, kung si Sir Ariel ay aasa ako sa kanya at magaling siya magtanim, okay yun. Pero kung paano kung si Sir Ariel ang nagkasakit? So, it might happen kasi because of the climate change. Tandaan nyo, pagka nagkaroon lang ng pagtaas ng tubig sa buong mundo, tapos na po ang boxing ng Vietnam, tapos na po ang boxing ng Thailand because mas lower ang kanilang taniman. They have a plain. Tayo po, hindi. So, but ang problema natin, mas mahal po yung ating irrigation system, okay? Last po, medyo mahaba-haba ang paliwanag para po